It's another day of walking dito sa Thunder Bay, and today I think something happened na naman, you guys, kasi may police doon. I don't know kung kita siya, pero doon siya sa may tapat ng katabing bahay namin. May police na naman. So iihi siya, wait. Siguro may nangyari na naman doon. May nag-report na naman. Diba nga, as I have as yun na kwento nga namin nung nakaraan, na unang araw namin may pagsusunog ng kotse na nangyari doon sa katabing bahay din namin, yung property doon sa may likod, sa kaliwa namin pala yun, may nagsunog ng kotse. So ang question is this a safe neighborhood? I would say hindi. Dito sa part na to kasi na research namin, isa ito sa mga neighborhood na maraming crimes, ganun. And yeah, pag naglalakad kami, lagi kami may nakakasalubong na na mga homeless, may mga nilulong, ganun. Ayan, kunwari nito, ayan. Nagkakaroon na tuloy ako din ng phobia na pag may nakakasalubong kami na naglalakad, parang feeling ko lahat sila mga lulong. Nung unang dating namin dun sa may Toronto, hindi masyado, kasi parang yung sa neighborhood na pinuntahan namin, hindi masyado. Bale, nakakita na ako dun sa mga subway na doon. And ayun nga, nakwento sa amin na madami nga daw mga lulong dito. So ayan, tapos mga homeless din, ang iba mga nananakit. Ayan, something to consider. Hindi kasi namin, nung naghahanap kami ng matitirahan, hindi namin chinek yung neighborhood. Ang importante kasi sa amin that time, makahanap kami ng marerentahan na mura. Kasi hindi din naman biro yung 97,000 isang buwan. Alam naman natin, luxury na naupahan yan sa atin, as in sobrang luxury na nun. So nakita namin pinakamura na yon. And ang daming problem na mga na-encounter namin, especially siguro yung pinakagrabe ngayon is the bed, kasi lubog na talaga siya. Hindi tayo maarte or anything, no, pero yung first 2 nights sabi namin, ay na ba tong bed na to, parang ganun. On the 3rd night kagabi, grabe na talaga. Pagising namin, sobrang sakit ng likod namin, especially may mga back problems na kami, ganon. Nireklamo ko na siya sa Airbnb, tapos dun sa host, wala nga daw silang magagawa. Diba? Ganon. And then nag-a-ask kami ng discount, a little bit of a refund. Parang walang mangyayari. So parang okay, ayoko na lang din siguro makipag-away or pa, hayaan na lang. Okay, so ayan, punta kami dito sa 1098. Yung nextlift.ca nila, pwede mo i-enter dyan yung number ng bus stop, tapos para mag-guide ka kung saan papunta, kung ano sasakyan mong bus. Pwede mo rin naman i-Google map, pero kasi minsan nakakalito kung saan bus stop ka tatayo, diba? So ayan, so antay lang kami, mga 2 minutes lang nandito na, and then update namin kayo. Wala, umuulan na pala, may mga patak-patak na, wala kaming payong. My goodness, bahala na. So bumaba na kami sa parang terminal nila. So guys, yung terminal dito, wag tayo mag-expect ng terminal talaga, kasi eto lang siya, akala ko nga sabi ko hindi pa dito, tapos dito na pala. Ayan. Nag-aantay kami ng isa pang bus na sasakyan namin. So mga pa ba, 2 minutes. Ayun. Walang paano pag nagsusnow, no? Siguro na sila sa building na to nagtatago. Ayan, dyan ang building na to. Ayan, ganyan na. So, change sport na naman siguro. Tapos, ayan, may upuan. Imagine ko pag nagsusnow, ano kaya sitwasyon dito. Ganoon pa nga lang, tinan mo siya, lamig na, Okay guys, so naiwan kami ng bus, and
Doon kasi kami nakatayo sa kabila. Wala kami dun sa mga poste-poste kasi hindi nga namin alam na ganun pala yun nag-work. So ngayon, dumaan dito yung bus dyan, papunta dun. Alam mo yon, yung hinabol namin ng tingin namin na parang, oh, ayan na yung bus, and dire-diretso siya. And then ginugol nga namin ulit kung paano ba. Eto pala yun. May nakalagay kung anong bus yung dadaan dito, 3C tsaka 3J. 3J yung hinahanap namin. Yun. So sa kabila kasi kami nakatayo, kaya pala sa dire-diretso. Okay, so at least alam namin ngayon kung paano to nag-work. Kailangan tatayo ka sa mismo. Tatayo ka pala dito sa may bandera na to. Para alam mo na may tao. Oo. Okay, so antay kami ulit. Ang problema lang dito, syempre pag wala kang sasakyan, kailangan mo mag-antay. So mga 8 minutes pa ulit, ganyan. Tapos dun pala sa amin yung biyahe, tig 30 to 40 minutes bago may dumaan na bus. So yun. Tapos ang matindi nun, kada baba mo magbabayad ka ng $3.25. Yun. So medyo mahal din kada kempot. $3.25. Magkano ba yun? Siguro palagay na natin. Magkano ba yung Canadian dollars ngayon? 40? O mga 100, lagay natin 130 na siguro yun. O diba, naka 130, bad trip. Barya lang to sa kanila, pero pakalaki yung bagay sa atin. Malaking bagay sa ngayon kasi wala pa kaming work. Siyempre, yung ginagamit namin pera dito, Philippine money. So, kaya kailangan namin pa mag-convert. Pero, sabi nga namin, pag nakapag-work na kami, we're earning dollars na. Siyempre, ano na to, maning-mani na tong $3.25 siguro, diba? Okay. So, ayan. Ito yung community. Siguro pag nalalamigan ka, pwede kang pumasok dito. Ito na yung pinaka-terminal nila. Ayan na. Yan, inaantay namin. Pwede bang walang Baka pwede naman kahit tatlo na. kasama pa to sa kilo eh. Pwede naman kami ganito eh. Wala kami ng garlic. Ate, ano na po? Magkano na po siya? Ano? 1 point. Tapos saan to babayaran? Cream cheese. Tofu. Egg roll. Na binili natin. Sarap yun, no? Mura pala yung mga chips na lang kainin natin. $2. Oh, ito mga yellow, $3. Peanut. Okay, tubig. $5. Ito ba yun? Ano yun? Yan, yung mga ganyan daw. Real wine, 1 point. Yan na. Bili tayo na ito. Lime. Ayun isa lemon. Doon tayo sa lime. Mas
Maasim ba yun lang? Ano ba ito? Lime juice. Eh, lemon. Parang yung isa lang din na ano, lemon. Tsura niya. Dito sa lime or ito? Bili mo na parehas. Matry na ako. Parang isang ano lang din yun. Ano daw yun? Arctic yun? something daw. Siguro hindi yan iniinom. Ito alam eh. Hindi. Cube show. Cubes. Ininom yan. Iniinom siya. Nature spring vinegar. Sarap daw ng mga ganito. Mo? Tayo chips. $1 ba? Gusto ko na Ito, salt and vinegar. salt and Ayun. vinegar. Sour cream and onion. Ayan. Dill and pickle. Dito. Okay. So, tayo sa kabila. Anong pera natin? Nasa... Nandyan. So, ang galing. Siya pala may-ari yung pinapanood kong ano, comedy series. Tatlo silang ano, comedian. Tatlong lalaki yun. Isa siya doon, si Sean Kapner-Hurst. Siya may-ari ng No Frills Supermarket. Okay. Okay naman. Reasonable price naman ang mga ibang okay. Makakabuhay na to ng isang buwan siguro. Okay. So, nalagay natin sa plastic. Tapos, ito na... Ay, ito sa gilid siguro. Need to separate the parts kasi it's heavy. Yeah. Yan. Diskarte lang. Paano mabuhat lahat. Okay. Siguro okay na to sa akin. We're here at Walter Mart naman. Ay, Walter Mart! Walmart pala. Walmart. Tignan natin dito kung... May sibuyas na tayo, di ba? Ano nga kailangan natin? Oh, meron na. Sibuyas, kamatis, meron na. Buwes, kamatis, bawang. Meron na. Yung ano na lang, ano ba, may gulay. Hindi tayong gulay or... Mahal naman ang kilo. Strawberry. Saan na ba yun? Strawberry. Oo. Ay, may ganyan din. $1. Okay, so napipilitan kami bumili ng patatas. Ay, pwede. So pwede siyang sa chicken curry, sa caldereta, sa apitada, yung luto. So hindi na kami magka-carrots kasi dami naman kami patatas eh. Luya, liit ng luya dito. Sa kabila mas malaki. Shallots. Shallots. So, carrots. Hindi i-stock na naman to sa bahay. Oh, pwede rin siyang pang-apitada, caldereta, Masyado. machado, Ganun ulit. chicken curry. Pwede itong patatas sa adobo.
Ay, oo. So, ayun po. Kaya mo ba? Oo. Suka Okay. at saka ano pa. Ngayon na lang, suka na lang, toyo, saka patis. Fish sauce daw. 4.7 ang kulang to. Baby spinach. So, susunod na lang yung iba. Baka hindi na namin kaya buhatin. Wala pa tayong Yun, diba? Sorry. nasa 4. Oo. Tatlo. Kaya nga, Oo, 4 nasa na. 4. Nasa 5 na rin. 5 na rin. Mahal. Okay na yun. Hindi na tayo dito. Ang daw tatlo. Ayun ako, nasan kami? Dito kami Sa bus stop sa nila. bus stop nila. So, napakaliit lang. Sobrang hangin kasi sa labas. Lamig. Pero madumi. Madumi. Sobrang dumi dito. Oo, panghit. Ang dumi. Marami na. Hintay kami ng 8 minutes pa for the bus. So, ayan na yung ano, yung no frills, Dollarama. Namin, no frills, Dollarama, patabi-tabi lang Walmart. Oo. So, tatlo yan. Si no frills kasi dalawa lang yung branch. Isa dun sa may Port Arthur area. Ay, ito na pala yung Port Arthur. Yung isa sa Fort William. Kasi yung Fort William yung baba. Yung Thunderbird, Port Arthur. Ito yung taas. So guys, natuto na kami. Kailangan mo kasing kunin yung ticket para hindi ka na magbayad sa kabilang bus. Transfer. Okay, lesson learned. Valid siya for 19 minutes. Nakakaabot na kami sa bahay. Wala pang 19 minutes. Ay, let's go! Let's go! Kita yung mga kids. Ito yung train. Wala na ng train. Malapit na to sa ano, sa dagat. Pabalik na kami, pauwi na kami.